pals, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimensyon na taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa kwentong aswang at kababalaghan. I hope that you're all doing well. Okay guys, meron po akong gustong subukan po na format, okay, wherein hindi po ako magbabasa ng kwento, kung hindi ilalahad ko po sa inyo as naturally as possible. So hindi ako magpapakita na nagbabasa ako, ipaparaphrase ko yung kwento, okay, na i-share ko sa inyo. Anyway, simulan na po natin. Sabihin niyo po sa akin sa comment kung gusto niyo po yung ganitong format or mas gusto niyo yung parang yun na, nagbabasa ako or what. But anyway, so ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay regarding po sa isang pangyayari na nangyari ng matagal na, like before pa ng mga panahon ng Hapon. Okay, so sa Pilipinas po nangyari ito. Anyway, so nangyari ito sa isang liblib na probinsya wherein meron po doon isang babae na unfortunately meron po siyang kakulangan sa pag-iisip. So sabihin natin na may mentally handicapped po siya. And then hirap din po siyang magsalita. And then unfortunately, itong mga kababaryo niya, imbis na kaawaan siya, tulungan siya and all, pinagmamalupitan pa siya. Hindi siya binibigyan ng pagkain, but since uli lang lubos din itong babaeng ito, hindi siya parang tinutulungan. So parang walang pakialam sa kanya. Bagkus ang ginagawa pa sa kanya, inaabuso siya. So para siyang pinagtatawanan siya, niloloko siya, para bang binubuli siya. So madalit sabi, aping-api itong babaeng ito. So pangalanan lang natin itong babaeng ito na si Rosa. Okay, so si Rosa, yan, inaapi siya ng mga kababaryo niya, hindi siya pinapansin, okay, o kung papansinin man siya, para lang libakin siya o tsaka pagmalupitan siya. Si Rosa, dahil nga sa isa siyang ulilang lubos, so wala siyang nagawa ko hindi manatili na lang sa parang barong-barong na ginawa niya na nasa may gilid ng isang bukid. So doon siya nakatira, doon siya natutulog, okay, and then kung may makuha siya mga pagkain, doon niya kinakain and all. So doon siya nananatili. So medyo may parang malayo siya na kaunti doon sa ibang mga kababaryo niya. One day, na itong si Rosa nasa bahay lang niya siya, na wala naman siyang inaabalang kahit sino, na doon lang siya, nananatili siya doon. Meron isa po siyang kababaryong lalaki na tawagin na lang natin na Tonyo, ano yung kanyang pag-iisip. So pinasukan ng demonyo ang kanyang kaisipan. So again, itong si Rosa ay mentally handicap siya, wala siyang kakayahan para ipagtanggol yung kanyang sarili. Sinamantala yun ni Tonyo. Okay, so isang araw, pinuntahan niya si Rosa doon sa bahay niya, and then pinagsamantalahan niya si Rosa. Okay, now, it's not clear kung itong mga kababaryo din ng iba may alam ba tungkol sa mga nangyayari, o kung aware ba sila na isang si Tonyo, pinagsasamantalahan nga itong si Rosa. Pero one thing for sure, wala silang pakialam. Okay, so nangyari, si Tonyo, inaraw-araw na pinagsasamantalahan itong si Rosa. Until such time na dumating yung panahon na nagbunga yung kanyang pananampantala. So, nabuntis niya si Rosa. So, itong naman si Rosa, wala naman siya magawa. Wala siya mapagsabihan kahit na gustuhin niya man niyang magsumbong, di rin niya kaya magsalita kasi nga may speech impediment nga siya, and then siguro hindi rin naman siya paniniwalaan. So, wala naman siya nagawa. Parang inayaan niya na lang. Siguro sa isip-isip niya, bubuhayin na lang niya itong anak niya, ganyan, hanggat makakaya niya. Tatanggapin na lang niya yung mga nangyayari sa buhay niya. Pero itong si Tonyo, talagang siguro may parang nilukuban na talaga ni Satanas. Talaga siyang talagang gustong-gusto niya magpunta ng impyerno. So, hindi pa siya nakontento sa mga pinagagawa niya kay Rosa. Naisip niya na baka mapag-put together nitong mga kababaryo nila, na yun nga, siya nga yung sumasamantala dito kay Rosa, as if may pakialam naman itong mga kababaryo nila sa kanya. Okay? So, naisip niya na papatayin niya si Rosa. And then, hindi lang yun. So, gagawa niya ng paraan para hindi matuklasan ng mga kababaryo niya na buntis nga si Rosa in the first place. So, one night, pumunta siya dun sa bahay ni Rosa. So, akala naman ni Rosa pagsasamantalahan lang siya. But this time, mas masaho lang ginawa sa kanya ni Tonyo. Hindi man lang nakagawang makapagsigaw o makapagsalita or whatever ni Rosa, dahil pagkapasok ni Tonyo dun sa kanyang barong-barong, inundayan na siya ng saksak. So pinagkasaksak siya ni Tonyo hanggang sa mamatay na nga siya, and then hindi pa dun natatapos ang kawalang hiyaan ni Tonyo. Ang ginawa niya, winakwak niya yung tiyan ni Rosa
at kinuha niya yung unborn na fetus dun sa loob ng katawan ni Rosa. Okay, ang purpose niya doon ay para nga di malaman ng mga kababaryo nila na buntis nga itong si Rosa. Kinuha niya yung fetus and then nilibing niya sa isang undisclosed na location, sa isang mas maliblib na po kung sa may parang kakahuyan, ganyan. Yun nga, the following day, iniwanan niya lang yung katawan ni Rosa doon, na yung dugo ang katawan niya, na wakwak yung tiyan. And then, lumipas ang mga araw na kaamoy ng masangsang na amoy yung mga kababaryo nila. And then, doon na nga sila nag-investigate. And then, yun, doon nila natuklasan na itong si Rosa pala ay patay na nabubulok na yung kanyang katawan dahil iniwan na lang siya na para bang masahol pa sa hayop doon sa barong-barong niya. And then, itong mga kababaryo niya, imbis na maawa pa sa kanya, talaga walang kwenta itong mga kababaryo niya. Mga walang konsensya, wala man lang siguro walang Diyos or whatever. Kasi ang ginawa nila, okay, so siguro kung ako makakaramdaman lang ako ng awa, pero sila hindi. Ang ginawa nila, hinayaan lang nila si Rosa na, malibing ng wala man lang basbas ng pare. So ang ginawa nila, nagukay sila ng ng kung anong malapit dun sa may barong-barong niya. And then yun, nilagay na lang nila yung bangkay doon na wala man lang basbas ng pare, walang kahit na libing o lamay or whatever, parang hayop lang na naiwan doon na namatay and then inilibing nila. So, kala na tapos na. Kala na yun. Pero doon sila nagkamali. So, lumipas sa mga araw, parang napansin nila na para bang tagtuyot. Okay, parang pinipeste yung kanilang lugar na walang dumadaloy na tubig sa kanilang mga palayan. Meron sila yung parang irrigation system na parang mula sa ilog and then dadaloy yung papunta doon sa mga bukid-bukid nila. So, isa sa mga nakakatanda dun sa baryo nila, siya yung nag-investigate na bakit hindi pumapasok yung tubig dito sa atin, ganyan. So, nung pinuntahan na nga niya dun sa may parang papunta dun sa may ilog, yung kunyari iisip, di ba, babaybayin niya yun kung yung tubig na mula dun sa ilog, nakita niya si Rosa. Yung itsura ni Rosa na nung natagpuan nila na patay na parang wakwak yung tiyan, and then yung duguan, ganyan, magulo yung itsura, and then nakakatakot. So, syempre, kung ikaw makakita ka ng gano'n, alam mo naman patay na yung tao, nagugulat ka talaga. And then, ang ginagawa kasi ni Rosa is, parang yung irrigation system nga, ganyan. Hindi ko alam kung gaano kalapad yung irrigation system nila, pero ang ginagawa lang ni Rosa ay parang tinatakpan niya ng kamay niya. Binablock niya yung tubig para wag dumaloy papunta doon sa mga baryo, sa yung mga bukirin ng mga kababaryo niya. So, itong, syempre, yung nakakatanda nga doon, syempre, nagulat siya parang, bakit ka na? Patay ka na! Patay ka na! Kung layon mo ako, kundi papatayin kita ulit. Parang ganyan mga pinagsasabi niya. Pero si Rosa naman, hindi naman actually aggressive siya kaagad. So parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya ma-explica o hindi niya masabi kung anong gusto niyang sabihin. Dahil nga may speech impediment siya. So I suppose kahit na patay na siya, ganun pa rin. Mayroon pa rin siyang speech impediment. So parang gumaganon-ganon siya maintindihan. And then dahil nagwawala-wala yung lalaki, yung nakakatanda sa kanila, so nagalit siya. Okay, nagalit si Rosa, ang ginawa niya, kinalmot niya yung lalaki. Yung lalaki, yung nakakatanda sa kanila, tumakbo na papunta dun sa baryo niya, and then, yun, siguro pinagsabi niya sa mga na nakita niya si Rosa, hindi naman siya pinaniwalaan kaagad, pero, kinagabihan, namatay toong lalaking ito, yung kinalmot ni Rosa. And then, hindi pa nun natatapos, o magmula noon, isa-isang namamatay yung mga kababayo ni Rosa na may mga kalmot sa ano. So parang nangyayari is para nabubulok yung kanilang sugat na sa kanilang mga dibdib. Dahil na kinalmot sila ni Rosa, nabubulok yun and then yun ang kinamamatay nila. So parang na-infect and then siguro nagkakabro ng blood poisoning and then yun ang kinamamatay nila. Yan, so doon na nila patunayan na talagang nagmumulto nga itong si Rosa and then talagang naghahasik siya ng lagim. So, kumonsulta na sila sa kanilang albularyo, yung parang kaya sa isang albularyo nila doon sa lugar na iyon. So, sabi ng albularyo, so gumawa nga siya ng mga ritual, inalam niya kung ano bang meron, ganyan. Napatunayan nga nila na itong si Rosa ay naghahasik ng lagim kasi hinahanap pala niya yung kanyang anak. Sabi si Rosa na hinahanap niya yung baby niya. Gusto niya makuha ang baby niya. Gulat yung mga tao, sabi, buntis pala siya or hindi namin, wala kami ka-idea na buntis siya. Wala na isip man lang na buntis kasi winakwak siya, parang, aswang ba yun or what. But anyway, so, yun, inalam na nga nila, okay, sino bang pumatay? Doon lang sila nag-investigate ngayon. Ngayon, invested na sila na malaman kung ano yung nangyari, sinong pumatay kay Rosa, ganyan. Kasi nung
bago pa mangyari itong kaguluhan at wala silang pakialam. So, okay, mabuti na wala na siya, yung peste sa lugar natin, yung ganyan, yung wala na mapakinabang or what. Ngayon na affected na sila, gusto na nilang malaman kung ano na yung, sino pumatay dito kay Rosa. Nagtanong na sila, sabi kung sino yung pumatay kay Rosa, magsalita na ngayon bago tayo mamatay lahat, maawa na kayo, umami na kayo kung sino yung pumatay sa kanya. So eventually, kung si Tonyo, okay, so siya naman talaga yung pumatay, umami na rin. Siguro natakot na rin siya, nakonsensya na siya, and all, ganyan. So gusto niya, inamin niya na okay, siya yung pumatay kay Rosa, siya yung nakabuntis dito, and then nilibing niya yung bata somewhere. Buti umamin ka na, ngayon ituro mo sa amin kung saan mo nilibing yung bata, okay, yung baby. Tinuro naman niya, okay, ang ginawa nila, hinukay nila yung fetus, and then dinala nila doon sa kung saan nila nilibing si Rosa, then pinagsama nila yung mother and yung child. Akala nila doon na matatapos ang lahat, na matatahimik na si Rosa kasi kasama niya na nga yung baby niya, pero hindi pa pala. Akala nila tapos ng lahat, okay, kampante na sila na okay, matatapos na yung pagpatay, yung mga pamemeste sa atin, yung magkakaroon ng tubig, yung ating mga palayan and all, pero hindi pa rin. Okay, so tuloy-tuloy yung pagkamatay, and then actually, after nga maibalik yung baby sa tabi ni Rosa, ang unang namatay doon ay si Tonyo. Kung paano namatay yung mga kababali niya, yun din yung kinamatay niya. So may kalmot siya sa kanyang dibdib, and malaman kung ano nangyari dun sa kanya, basta namatay na lang na bigla. Napapanik na itong mga natitira dun sa baryo kasi parang iniisa-isa na sila, parang mauubos na sila. Ganyan. Kumonsulta na sila sa ibang albularyo pa, sa ibang baryo. So parang inaalam nila ano pa po ang pwede namin gawin kasi parang hindi na yata effective yung albularyo nila doon, hindi nila alam kung ganong gagawin. So kumanap sila ng mas magaling, pwedeng makatulong. So doon na siya, parang ang ginawa naman itong kababaryong ito, okay, so meron akong kailangan gawin, mag-investigate muna ako. So nagpalipas siya ng gabi doon sa, ang tawag nito doon sa baryo nga nila Rosa before. And then yun, parang nakatago lang siya, naghihintay siya na kung ano mangyayari. Tapos may nakita siyang isang lalaki na naglalakad mag-isa. Then all of a sudden, napakalaking aso. Okay, napakalaking aso na parang ginawa, inatake yung lalaki. Tapos nakikita niya, since hindi naman ito pangkaraniwang tao, albularyo nga siya, na si Rosa ay nasa likuran nitong aso. So para siya yung parang puppeteer, alam niyo yung para bang siya yung nagtuturo o nag-uutos dun sa aso kung anong dapat niyang gawin. So dun na pagtagpi-tagpi noong albularyong ito, yung bagong albularyo, na si Rosa pala ginagamit niya tong asong ito para magpapatuloy yung kanya paghihiganti. It turns out na hindi pa pala siya satisfied. So niya pa pala maghiganti dun sa mga kababaryo niya dahil nga maliban dun sa pagpatay sa kanya, pagkuha dun sa baby niya, ganyan, pinagmalumutan din naman siya. Okay, kahit naman ako, honestly quiet ako, gusto kong hindi ganun-ganun na lang ba yun. So, lagot kayo sa akin lahat. Iisa-isahin ko kayo yung mga na, umapi sa akin nung nabubuhay pa ako, ganyan. Gusto niya mangyari, so gusto niya talagang patayin pala. Lahat ng mga kababaryong umapi sa kanya. Pero yun nga, since humingi naman sila ng tulong dito sa albularyo na to, at gusto niya naman tulungan itong mga nabubuhay na to, okay, siguro naawa rin siya sa mga, hindi naman lahat na umapi dito, baka madamay din. Siya dala-dalang pana na parang binindisyonan niya. So, ang ginawa niya, pinana niya yung aso. Aso, namatay, tinamaan sa puso, yung talagang sapul dun sa puso. And then, nakitang-kita nung albularyo na nung ginawa niya yun, si Rosa parang siya yung nasaktan, and then yun, naglaho na siya ng parang bula. And then, doon na natapos ang lahat. Hindi na nagparamdam ulit si Rosa, wala nang namatay ulit dun sa baryo na yon. Turns out, mukhang sadly, hindi naging successful si Rosa. Sadly ba? Tama bang sabihin yun? Na parang maghiganti nga dun sa mga taong yun, sa mga kababaryo niya. Now, my take on this story. So, medyo parang ako po ay parang napaka-unfair na nangyari kay Rosa. Na kahit sa bandang huli, hindi pa rin siya nakakuha ng hustisya. Kasi parang hindi naman nagsisi itong mga kababaryo niya eh. So, buti sana kung tipong humingi sila ng tawad, nagbigay siya ng alay sa kanya, pinabindo siya na nila yung parang bangkay, parang inayos man lang yung pagkakalibing sa kanya. Pero hindi, para bang tipong purpose lang talaga nila dito ay mawala yung peste sa kanilang baryo. So, I think yung mga nangyayari sa kanilang pagkamatay, yung pagtagtuyot, na hindi sila parang natutuyo yung mga paninim nila, deserve nila yun. Okay? Kasi unang-una, masama sila sa kanilang kababaryo na hindi ko naman alam kung ano bang klaseng mga tao ito na
hindi man lang nila magawang tumulong sa nangangailangan. Kasi hindi naman si Rosa tipong pabigat na alam mo yun, na parang pwede naman niyang gawin yung mga bagay na pwedeng gawin ng isang normal na tao pero hindi niya ginagawa. Meron talaga siyang sakit. Okay, may sakit siya sa pag-iisip, may speech impediment nga siya. So, kung ako parang mag-iisip ako, parang tutulungan ko pa tong taong to. Hindi yung parang hindi ka na nga nakakatulong, nangaapi ka pa. So, wag naman sana umabot sa ganun, di ba? Diyos ko. Parang talagang papunta, parang gumagawa ka talaga ng ng bahay mo o yung matutuluyan mo sa impyerno. Okay? So, nag-invest ka talaga para, pagdating ng panahon na mamatay ka, doon ka mapupunta. Sige, pagpatuloy mo lang yan. Okay? Perfect yan. Anyway, so yun po yung ating story po para po sa gabing ito. I hope na nag-enjoy po kayo. Please let me know kung gusto niyo po yung ganitong format na parang informal, parang nagkukwentuhan lang tayo, ganyan. Or mas gusto po niyo yung usual na ginagawa natin na nagbabasa nga po ako, yung may dialogue, ganyan. But anyway, I hope na nag-enjoy po kayo. Stay tuned for more videos to come. So meron po tayo ulit for this coming Thursday. God bless po sa inyong lahat. Keep safe and stay fabulous and spooky dolls. Bye-bye and Happy New Year!